So gustong-gusto mo na mag-invest, no? Pero teka muna, handa na ba talaga yung pera mo para dyan? Sa pagtatalakay natin ngayon, alamin natin yung tatlong super importanteng hakbang na dapat mong gawin bago mo pa isipin na ilagay yung pera mo sa kahit anong investment. Sige, simulan na natin to. Okay, bago pa natin pag-usapan yung mga stocks, mutual funds o kung ano pa man yan, may mas mahalaga tayong tanong na dapat sagutin. Handa na ba talaga ang pera mo? Kasi, ang tunay na tanong dito ay hindi kung magkano ang kikitain ko. Ang totoong tanong ay, paano ako makakasigurado na safe ako kahit anong mangyari? At eto na ga, yung number one mistake ng halos lahat ng beginners. Yung sugod lang ng sugod sa investing nang walang safety net. Alam mo, para kang tumalong sa bangin na hindi mo man lang tiningnan kung gaano kalalim. Malaki ang pusta dito, hindi lang yung pera mo, kundi pati na rin yung peace of mind mo. Kaya naman, ang step 1, at ito sobrang importante, ay yung pagtayo muna ng isang matibay na pundasyon. Ito yung mga safety net mo. Sila yung sasalo sa'yo kapag may mga biglaang problema na dumating sa buhay. Okay, so may tatlong bagay tayo dito na non-negotiable. As in, kailangan mo tong tatlo, okay? Una, emergency fund. Para to sa mga biglaang gastos, nasirang ref, biglang nawalan ng trabaho, mga ganyan. Pangalawa, basic insurance. Proteksyon to para sa'yo at sa pamilya mo laban sa mga dambuhalang gastusin tulad ng pagpapahospital. At pangatlo, bayaran mo yung mga utang, lalo na yung credit card debt na may napakalaking interest. Isipin mo na lang, pag binayaran mo yung utang mo na may 20% interest, para ka na rin kumita ng guaranteed 20% return sa pera mo. May investment bang kayang tapatan yan? Wala, di ba? So magkano ba dapat yung laman ng emergency fund mo? Ang rule of thumb dyan, dapat sapat para matustusan yung mga essential na gastusin mo, pagkain, upa, bills, sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tandaan ha, essential expenses lang to. Hindi kasama yung pang-shopping o pang-kape sa ladas. Ngayon, pag na-check mo na yung tatlong yan, may emergency fund ka, may insurance at wala kang high interest na utang, congratulations! Yan na ang iyong green light. Handa ka nang pumasok sa mundo ng investing at this time, may kumpiyansa ka at peace of mind. Okay, next step. Ngayong solid ng pundasyon natin, ay ayusin naman natin yung pera mo para mas malinaw ang lahat. Ito yung tinatawag na two-bucket strategy. Simple lang yung concept, pero sobrang effective. Basically, hiwalay dapat yung account mo para sa ipon, yung mga short-term goals mo tulad ng pang-travel o pambili ng bagong phone, at hiwalay din yung account para sa investments mo. Bakit? Para malinaw. Para hindi mo aksidenteng magastos yung perang pang-invest mo para lang sa isang biglaang sale. Gets? At para sa huling hakbang, ito yung parang sikreto para maging consistent ka. I-set mo sa autopilot ang pera mo. Gumawa ka ng isang money flow system. Ganito yan. Isipin mo, every time na dumating yung sahod mo, may sistema na agad na naghahati-hati para sa'yo. Halimbawa lang to pwedeng 70% para sa daily expenses mo. Tapos, 10% diretso na sa investment account mo. Another 10% pandagdag sa emergency fund. At, hetong importante, 10% para sa fund money. Kasi kailangan mo rin yan para ma-enjoy mo yung pinaghirapan mo at hindi ka ma-burnout. Ang ganda sa sistemang to, hindi ka naaasa sa puro disiplina. Kasi aminin natin, minsan nakakatamad, di ba? Pero kung nakasetup na yung sistema, isang beses mo lang gagawin, tapos bahala na siya. Tuloy-tuloy na ang pag-iipon at pag-i-invest mo habang nabubuhay ka. Naka-autopilot na. So ano nga ba yung pinaka-core takeaway natin sa lahat ng ito? Ano yung pinakapunto? Please tandaan nyo to, ang pagiging financially ready ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang pera mo. Tungkol to sa kung gaano ka-organisado ang sistema mo. Mas importante na may maayos kang sistema kahit nagsisimula ka sa maliit na halaga kaysa may malaki kang pera pero magulo at walang direksyon. Ang sistema ang magpapanalo sa iyo sa long run, hindi lang yung puhunan mo. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung hindi na yon, kailan mo pa sisimulan ang pagbuo ng sistema mo? Alam mo, ang pinakamagandang panahon para itayo yung pundasyon na yan ay kahapon. Pero ang pangalawang pinakamagandang panahon, ngayon din.